Galing sa ating GSIS Facebook fan page from Marjorie Durano. Tanong niya daw, para saan ba yung personal share ng teacher na kinukuha every month ng GSIS? Kung mamatay na daw yung member natin, paano nila makukuha yung member share nila? Ang personal share po ay kinakaltas para sa ating life insurance coverage habang tayo ay nasa serbisyo pa. Ito po ay upang masiguro ang financial assistance kung sakaling mamatay ang miyembro bago siya mag-retire o magkaroon ng permanent total disability habang siya ay nasa serbisyo pa. Sige. So, pwede nyo naman kunin. Okay. Hindi ho yan nawawala. Once na correct. So, once na magbigay po kayo ng premium, intact po yun. Hindi po yun mawawala kahit sumakabilang buhay na po kayo, no? From Wilma Villanueva, nag-mature ang aking policy noong 2006 pero wala akong natanggap dahil kinaltas lahat ng balances ng aking mga loans at personal share at government share. Pero kahit kinaltas na daw lahat ng loans niya, patuloy pa rin ang deductions. Meron daw ba siyang makukuhang refund? Ikinalulugod po namin ipaalam sa inyo na ang request nyo ay na-forward na po namin sa aming regional manager ng Tuguegarao, si Manager Joe Abaw. At asahan ninyo na sila ay makikipag-ugnayan agad sa inyo pag ang cheque ay pwede na i-pick up sa Kawayan branch office. Okay. So, from Jovito Basal, magkaka-pension po ba yung tatay ko? Si Alfredo, 24 years na po siyang nasa serbisyo. Sigurado magkaka-pension ng tatay mo kasi meron na siyang 24 years in service. Pero para mas accurate ang ating computation, kailangan mag-submit pa rin kayo ng Members Request Form or MRF sa pinakamalapit na tanggapan ng GSIS. Kasi sabi mo, meron siyang 24 years in service. Actually, ang required number of years in service para makapag-pensyon na isang miyembro ay 15 lamang. 15 years, so sobra-sobra na siya. Pero hindi lang yun ang kinoconsider, no? Dapat meron din siyang correct premium contribution. Tama. Okay. So, actually, ito yung sinasabi natin Record of Creditable Service or RCS. Dahil ang pension benefit o ang retirement benefit, yung amount ay dependent on the creditable service. So kahit na meron siyang 24 years in service, kung less than 24 years in service naman ang kanyang RCS, medyo may konting diferensya tayo doon. So sana naman tama yung RCS ni Mr. si Jovito? Tama ba yun? No? Kay Mr. Jovito Basal. From Rowena Malyari ng Philippine National Police, I filed for maturity benefits claim in March 2003 but I was informed that I incurred, meron daw siyang deficit dahil sa hindi pagre-remit ng kanyang premium ng ahensya niya. At nang nag-apply daw siya sa Consulo ng 2009, lahat ng outstanding balances ay diniduct. So, pwede na daw ba siya mag-file ng maturity benefits claim ng kanyang previous policy na nag-mature noong 2003? After po ng June 24, 1997, meron pong dalawang options na available para sa mga uniform members ng PNP, BJMP at Bureau of Fire Protection. They can surrender their cash insurance under their life insurance policies and be paid in cash surrender value after deducting their outstanding obligations with the GSIS, or number 2, they can also continue paying the total premiums payable, yung pong both employee share at saka yung employer share para sa kanilang life insurance coverage hanggang po yung policy nila ay mag-mature. At pag nag-mature na po yun, hindi na ho sila namin i-cover kasi meron na silang sariling batas for retirement. Pero yung sinasabi ko kanina, yun lang ho yung hindi pa nagmamature, they still have the option to pay both the employee and the employer share. Alright, from Anne-Marie Ocfemia Bautista. Member ako ng GSIS since 2005 at nag-work daw siya sa BIR.
uy, salamat, napanood daw niya yung ating programa, no, tungkol sa mga problema na na-encounter o nahaharap dito sa GSIS. Ang problema niya daw, Amor, minsan nag-check siya nung kanyang record kung magkano maluloan niya, magkano yung maluloan niya under salary loan. Wala daw po siyang nakitang record na premium payment at ang nakalagay sa pangalan niya, single pa din, samantalang nag-update na siya ng status niya. Siguro po ang dapat pong gawin ni Miss Anne Marie Josefemia Bautista ay makapag-coordinate po sa kanyang AAO, mag-fill up din ng request form para ma-update natin mabuti yung kanyang service record. Kasi nag-asawa na pala siya, Oo. hindi pa natin alam at maaring nagkaroon lang ng delay sa posting. But we can only do that kung magre-request po talaga siya. So mag-submit siya ng MRF at makipag-coordinate din sa AAO para masubmit ang correct service record at employee record niya dito. Siguro maganda din i-remind natin, Amor, no, yung ating mga miyembro na kung sakaling meron pong nagbago sa inyong estado, halimbawa, from single, naging married na yung status nyo, immediately po ipaalam ninyo sa inyong agency authorized officer dahil para po naman ma-reflect namin yung mga amendments sa inyong record. From Marilyn Maalindog. I had the chance of, maraming salamat kay Marilyn. Sabi niya, nakapanood daw siya ng ating programa tungkol sa mga payo na binibigay natin sa ating mga miyembro at pensionado. May I respectfully request your assistance regarding naman to, Amor, sa burial claim na final ni Marilyn way back on May 24, 2010. So hanggang ngayon ay wala pa daw siyang advice. Number 19. Ang burial of funeral benefit po para sa sagutin ang mga gastusin na na-incur dahil sa pagpapalibing ng iyong maong miyembro, pensionado o retiree, ay hindi po ito pwedeng i-claim in advance. Siyempre naman. Oo, okay. Oo, pero nag-ano siya, diba? Marilyn, oo naman. So, hindi pwedeng Ibig niya sabihin, nag-file siya ng burial claim niya noong May 24 last year. Oo. Pero hanggang ngayon, wala pa daw siyang advice kung ano na yung development niya sa burial claim. Siguro po, mas mabuti mag-fill up na rin kayo ng MRF. Oo. Kunin natin yung number Then, ni Marilyn Maalindog. Marilyn, kukunin namin yung detalye. Sana naibigay mo sa amin yung iyong mobile number. Pero pipilitin din namin hanapin yung service record ni Marilyn para makakuha pa tayo ng mas maraming detalye, no? Sige. Baka kasi kulang lang ng requirement ito. Sige. So, tawagan ka namin, Marilyn. We'll get in touch with you. Kailangan lang namin ng mas specific pang detalye. From Vicente Del Rosario, former DPWH employee. Simula 1997, naging member ako ng GSIS. At noong 2003, na-stroke si Vicente. So hanggang ngayon, wala pa akong na-file na papeles sa pension fund. Ako po ba ay makakakuha ng benefits sa loob ng July 14, 2003 hanggang sa kasalukuyang taon? Ano daw yung mga kailangan niyang isubmit na papeles? Ang isang miyembro po na naging permanently at totally disabled ay entitled sa permanent total disability benefit kung siya ay nasa active service pa nang nangyari ang kanyang total disability. O kung noong siya ay na-separate na sa serbisyo, nakapagbayad siya ng at least 36 months o 3 taon na kontribusyon sa loob ng 5 taon bago ang kanyang disability o aksidente. O kaya naman, nakapagbayad siya ng at least 180 months contributions prior to the disability. O sige, so puputulin lang po namin sandali yung mga questions dahil may konti lang akong gusto ko lang i-announce, no, Amor. So ulitin ko lang po para importante po kasi itong napakagandang development na to or bagong polisiya na kailan lamang ay inaprubahan ng ating governing board at ng management, no. Wala na pong annual renewal of active status o yung tinatawag naming ARAS para sa aming mahigit na 300,000 old age and survivorship pensioner.
So, alam mo naman, lalo na pagka umaga, nauuna dito yung ating mga pensyonado. Yung iba, syempre, may edad na, no? May sakit pa, naka-wheelchair. So, hindi nyo na po kailangan magpunta in any office of the GSIS dahil hindi nyo na po kailangan mag-renew at matatanggap nyo po ng tuloy-tuloy ang inyong pension. At balita ko nga, nagkaroon na tayo ng agreement, no, ng isang agreement with the National Statistics NSO, no, National Statistics Office, na siya naman magiging partner institution natin dito. Kung ano sila yung mag-identify, kung ano yung pamamaraan na ipapalit natin sa ARAS. At isa pang